Ilapag niya sa harapan ng binata ang umuusok na tasa, saka siya umupo sa katapat nitong upuan. Panay ang bisita mo sa amin ni Creus. Hindi ka ba abala sa negosyo mo? Sumimsim ito ng kape bago sumagot. I am, but I always find time to spend here with the two of you. Bakit? Kunot noon niyang tanong. Dahil gusto ko kayong makasama ni Creus, kaya? Anito. Nagpakawala na lamang siya ng isang buntong hininga at hindi na nagsalita pa. Lagi namang ganito ang sagot ng lalaki kapag tinatanong niya. Oo nga pala. What time is Creus session tomorrow? Pag-iiba nito ng usapan. 8:00 pa ng umaga, Tristan. Huwag mong sabihing ihahatid mo na naman kami. Alam niyang magkaibigan sila pero minsan ay naiilang na siya dahil baka nakakaabala na siya dito. Like Ralphie, Tristan has businesses to manage too. Kaya nakakamangha at madalas itong may oras para sa kanila. Of course, kailan ba ako lumiban sa paghahatid sa inyo? Yun na nga, hindi mo naman kami kailangang ihatid pa. Magta-taxi na lang kami. It's more convenient in my car. Putol nito sa kanya bago tumayo at inilagay sa sik ang tasa. I'm done. I will go now, Kaya. Okay. Tumayo na rin siya para ihatid ito sa may pintuan. Good night, Kaya. Kapag kuwan ay sabi nito pagkarating sa labas. Good night, Tristan, at salamat sa paghatid mo. Mag-iingat ka sa daan. Tinanguan siya nito bago tumalikod at sumakay na sa kotse. Hinintay pa niyang makaalis ang lalaki bago niya muling inalak ang pinto para sa seguridad at pumunta sa silid nila ni Creus. How was her cafe, Miss Claire? Tanong ni Ralphie sa business mentor na kanyang kinuha. Maayos naman ang takbo ng Daydream Cafe, Mr. Lee. Hands-on si Kaya sa pag-handle ng negosyo at isa lang ang masasabi ko. She was quite good for a beginner. Tugon ng babae. Ibinaba niya ang kanyang tablet at pinagsiklop ang kamay na pinagtutuunan ng atensyon ng babaeng kaharap. Continue on guiding her and help her in any means you can to boost her business. Sure, Mr. Lee, and Miss Faljunina doesn't worry much about her business. Miss Lu often visit her and gives her advice too. Anito na nagpaangat ng kanyang kilay. You mean Tristan Lu of Lu Plaza? Paninigurado niya. Tristan never mentioned anything about him visiting Kaya ever since their contract ended. Yes, Mr. Lee. I'm sure it was him dahil nakilala ko na siya minsan through his mother. It seems he's close with Miss Faljunina too. Tahimik siya. He felt bitterness creeping into his heart. Kung para saan ay hindi siya nakasigurado kung para saan yun. He wondered if Tristan was wooing Kaya at this moment. And he'll be honest to himself. He doesn't like the idea of it. Okay, thanks for the good work, Miss Claire. Magalang nang umiti ang babae. You're welcome, Mr. Lee. Asahan mong mas mapapabuti pa ang aking serbisyo. Tumango siya. Agad namang nagpaalam sa kanya ang babae. Nang makaalis si Miss Claire, nanatili siyang nakatitig sa nakasaradong pinto. The picture of Kaya walking into his office furiously for the first time suddenly replayed in his mind. He hasn't seen her for 2 months. Honestly, he was tempted to see her even from afar, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. He shook his head at itinuon na lamang ang atensyon sa kanyang laptop nang tumunog ang kanyang cellphone. It was his mother, Charlotte. He sighed deeply. Mula nang magkaayos ulit sila ng asawa niya, ay hindi pa sila nag-uusap ng mami niya. She wasn't happy with that news. That's why he's avoiding her. Ayaw niyang makipagtalo dito. Hello, Mom? Glad you still remember my voice. Sarkastiko nitong bungad. He sighed again. What is it, Ma'am? Let's have a dinner, son. I already booked a restaurant for the two of us. Anito. Napatingin siya sa kalendaryo. Wala namang espesyal na okasyon. So one thing is for sure, may sadya ito sa kanya kaya ito makikipagkita. Kahit labag sa loob niya ay pumayag siya. He already observed her too much.
He doesn't wanna add salt to her injury. Hindi pa niya naibababa ang kanyang cellphone nang muli itong tumunog. This time, it was Grace. "Sweetheart, anong oras ka uuwi?" Malambing nitong tanong. Kahit na hindi pa nila ipaalam sa publiko ang relasyon nila, they decided to live together in one roof. Yun nga lang ay labis-labis na pag-iingat ang ginagawa nila. "I think I will be late tonight. I have a dinner with my mother." Tugon niya. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. "Ah, okay. Take your time, sweetheart." Maya-maya ay sabi nito. Bumuntong hininga siya. "I'm sorry, sweetheart." Even how he much wanted to bring Grace with him, alam niyang gulo lamang iyon. Hindi niya alam kung paano pagkakasunduin ang dalawa. "Hey, it's fine. I understand." "Thank you, Grace," he murmured. "Thank you." "Welcome. I love you, sweetheart." Malambing na wika niya. Hindi alam ni Ralphie kung anong sasabihin niya. The line ended. Matalim ang mga mata ni Grace na tumitig sa lalaki niyang kasama. This man would give her a heart attack. Akala niya kanina ay kung sino nang humablot sa kanya, yun pala ay ito lamang. "Stop throwing daggers on me. Using your eyes, woman." Ani ng baritonong boses na mas lalong gumalit sa kanya. "Fuck you, Jerome. Paano lang kung may nakakita sa atin kanina? You could have ended my career in an instant." Asik niya. Parang hindi naman apektado ang lalaki sa galit niya. Magkasama sila ngayon ng binata sa rest house nito sa Laguna. Sobrang bilis ng panahon. Hindi niya akalaing 2 linggo na ang nakalipas simula nang pumayag siya sa kasunduan nilang dalawa ni Ralphie. Kagaya ng dati ay lagi siyang kasama ni Ralphie sa anumang importanteng lakad nito. Napagkasunduan din nila ni Betty na ang biyanan muna nito ang magbabantay kay Creos habang isinasagawa niya ang trabaho niya. Sinusweldohan naman niya ito kahit na tumanggi ang matanda. Ayon dito ay sapat na ang naitulong niya kina Noel at Betty, pero hindi pa rin siya pumapayag. Hindi man sang-ayon si Betty sa kanyang desisyon, sinuportahan pa rin siya nito. Basta ipangako mo kaya na hindi ka gagawa ng bagay na alam mong ikakasira mo balang araw. Alalahanin mo ang anak mo at ang magiging reaksyon niya pagdating ng panahon. Anito nang mag-usap sila pagkatapos niyang pumayag sa pakiusap ni Ralphie. Tumango siya at nangako sa kaibigan. Hindi rin nagustuhan ni Tristan ang naging pasyan niya. Pakiramdam niya ay nagtatapo ito dahil madalang nang dumalaw ang binata. Hindi na rin nagte-text kagaya ng dati. "Be ready, Kaya. We are going to Georgina's premiere tonight." Pukaw ni Ralphie sa atensyon niya. She blinked multiple times. Kasalukuyan siyang nakaupo sa sofa ng opisina ni Ralphie. Madalas siyang dinadala ng lalaki doon kahit na wala naman siyang gagawin, kundi ang tumunga nga lamang at pagmasdan ito buong araw. Nakakabagot man ay wala siyang magagawa. Premiere night? Ano? Yun ba yung bagong movie na ginagampanan niya? Yup. I'm only the one she has, so I'm sure she'll be very happy to see me. Tugon nito habang ang atensyon ay nasa laptop nakaharap. Unti-unti na rin niyang nakikilala ang mga taong mahalaga sa buhay ni Ralphie. Sa mami nito, nakita niyang sobrang close ito sa pinsang si Georgina. She wondered why Ralphie often says those words when it comes to his cousin. Para bang wala itong pamilya, gayong sa pagkakaalam niya ay kumpleto ang mga magulang nito at may kapatid pang babae. Okay, tanging naisagot niya. Tumingin siya sa vanity mirror habang sinisipat ang sarili. Nalilito pa siya kung anong isusuot niya. Pagkatapos ng ilang oras, isang champagne bodycon dress na hanggang tuhod ang napili niya. Siguro ay sapat na iyon. Ayaw naman niyang magdamit ng sobrang agaw sa atensyon dahil hindi naman niya iyon event. Isa pa ay mas komportable siya sa simpleng damit lamang. Eksaktong 7:00 ng gabi nang dumating si Ralphie sa apartment niya. He was wearing a black 3-piece suit like his usual get-up in events.
Kung pagbabasehan ang itsura nito ngayon, papasa ito bilang isang poging vampira sa pelikula. Hindi talaga niya maiwasang humanga sa itsura ng lalaki. "Are you ready?" Bungad nito nang pagbuksan niya ito ng pinto. Nahihiya siyang tumango. Vincent eyed her from head to toe before nodding his head. "Let's go?" Sakay ng isang limousine, bumaba sila sa City Lights Cinema kung saan ang venue ng premiere sa bagong movie ni Georgina Lee. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Unang tingin pa lamang niya sa mga naroon, alam niyang hindi basta-basta ang mga dadalo sa event. Maya-maya pa ay nakasalubong nila ang isang pares, ng matangkad at maitsura ang lalaki, at hindi maipagkakailang may kaya din ito sa buhay. Kaagapay nito ang isang magandang babae na mukhang Koreana. Nakipagkamay ito kay Ralphie at nakipagbeso naman ang babae. "Kaya, this is Anastasia Lee, Georgina's sister, and this one is his boyfriend, Red Delacroix." Pakilala ni Ralphie sa dalawa. His surname seems familiar. Parang narinig na niya iyon kamakailan lamang. Matamis na ngumiti ang nagngangalang Ana at lumapit sa kanya. "Nice meeting you, Kaya." "Nice meeting you too." Nahihiya niyang tugon. Ngumiti naman sa kanya si Red bago bumaling kay Ralphie. "Your girlfriend?" Tanong pa nito. Ngiti lamang isinagot ni Ralphie. Hindi pa man sila nakapagpaalam sa dalawa para maglibot, ay lumapit na sa kanila si Georgina. Kasama nito ang co-star na si Circes. Habang nakamasid kay Circes at Red, napagtanto niyang matalik na magkaibigan ng dalawa. Her gaze shifted to the woman in front of her, but unlike any regular siblings, parang hindi magkasundo ang mga ito. Georgina was throwing cold stares towards Ana, while the latter seems unaffected and ignoring her sister. "Look who's here. Did you come by to see my success, Ana? Or you're here to ruin my night?" Puno ng sarkasmong wika ni Georgina. Parang hindi naman natinag si Ana sa sinabi ng huli. "I'm not here for you. I came here to congratulate Circes, Georgina." Malumanay nitong sambit. Hindi niya maiwasang mapahigpit ang kapit sa braso ni Ralphie dahil sa nararamdamang tensyon sa paligid nila. Mabuti na lamang at abala ang iba sa kanilang kausap. Or really? Pero bago pa matuloy ang pag-aaway ng dalawa ay inawat na sila ni Ralphie. Hindi naman nagsagutan muli ang dalawa. Nagsukatan naman ito ng tingin. Ngayon ay mukhang alam na niya kung ano ang rason na ayaw sabihin ni Ralphie. At kung pagbabasehan ng sinabi ng lalaki ay magkagalit ang dalawa at mukhang kampi ni Ana ang mga magulang nila, kaya malapit ang loob ni Georgina sa boss niya. Naalala niya tuloy ang kanyang dalawang kapatid. Palagi nitong kakampi ang Mama Avenida niya at siya ang napapagalitan kahit na wala naman siyang magawang kasalanan. But unlike Georgina, walang Ralphie sa buhay niya na kumakampi sa kanya. Even her own father doesn't care about her. "I think we should go to our seats, Georgina." Ani ni Circes at hinawakan na ang babae sa bewang nito upang igiya paalis. Sandali pang tiningnan ni Georgina ang kapatid nito bago bumaling kay Ralphie. "Thanks for coming, Opa." Malambing nitong sambit at matamis na ngumiti sa kanya bago tumalikod sa kanila. Nakita niyang nakahiga ang ibang mga bisita at mukhang inaantok na. Samantalang nakahinga naman ng maluwag si Ralphie nang maghiwalay na ang dalawa. Iginiyan na rin siya ng lalaki sa upuan nilang dalawa. The night event was successful. Hindi nagtagal ay lula na siya ng sasakyan pa uwi sa bahay niya. Ralphie changed his car. Kung kanina ay sakay sila ng limousine, ngayon ay Panamera na nito ang daladala ng lalaki na ito mismo ang nagmamaneho. Nang makarating sa harap ng kanyang apartment, ay kinalas na niya ang kanyang seatbelt. Pero sa kamalas-malasan ay ayaw nitong matanggal. "Tira yata yung seatbelt, boss." Nakangiwi niyang reklamo habang sinusubukan pa rin iyong tanggalin. Ralphie shook his head at dumukwang sa gawin ni Kaya. "You must be kidding me, Kaya.
Walang sira itong sasakyan ko. Nanigas sa kanyang kinauupuan si Kaya nang lumapit si Ralphie sa kanya at kinapa ang seatbelt niya. Her heart is thumping out loudly for Christ's sake. Natatakot siyang baka marinig iyon ng lalaki. Nagiinit din ang kanyang pisngi nang manuot sa kanyang ilong ang mamahal nitong pabango. Hindi niya sinasadyang mapasinghap, kaya napalingon sa gawin niya si Ralphie at nagtama ang kanilang paningin. There seemed to be a magnet that pulled them together. Namalaya na lamang niyang magkalapat na ang labi nilang dalawa. She should have pushed him, but she responded instead. She shouldn't have continued, but she can't stop either. Kinagat nito ang pang-ibabang labi niya, dahilan para mapaungol siya. Faith took it as an opportunity to enter his tongue inside her mouth and explored. Parang kinikiliti ang kanyang tiyan. This one was more intense than the first one. Kissing him felt good, but she suddenly remembered why she was with him. Animoy nagsisilbi iyong alarm clock para magising siya sa katotohanang may asawang tao ang lalaki. Ralphie was longing for his wife's attention and affection. Kaya niya nagawa ang bagay na iyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang lalaki. Marahil ay natauhan naman ito, kaya tumigil at dahan-dahang lumayo. Bababa na ako, boss. Nauutal niyang sambit at nagmamadaling lumabas ng kotse. She didn't bother to look at him at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad, patungo sa glass door ng building, saka nagmamadaling pumasok. Nang makarating siya sa kanyang unit, ay agad niyang isinara ang pinto at sumandal doon, habang hawak ang kanyang dibdib. Nangako siya. Nangako siyang hindi siya magpapadala sa tukso. Pero nasaan ang pinangako niya? Naiinis siya sa sarili niya at sa katangahan niya. Ralphie combed his hair in frustration. Sinundan niya ng tingin ang nagmamadaling bulto ni Kaya papasok. He wanted to punch himself for kissing her. It wasn't part of the script they are playing. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Sa frustration niya ay ang manibela ang pinagdiskitahan niyang hampasin. Maya-maya ay hinugot niya ang kanyang cellphone. He typed the word "I'm sorry", pero hindi naman niya magawang pindutin ang send button. He is still married. Kissing her is physically cheating. Feeling something for her is emotionally cheating. And he isn't that kind of man. This is so fucked up. Muli niyang tiningnan ang kanyang screen nang lumitaw ang pangalan na Isaac. Cleared his throat and answered the call. Dude, do you have time tomorrow? I wanna talk to you about something really, really important. May diing bigkas ng kabilang linya. Isaac's voice seemed so nervous that it made him agitated. Why don't we talk about it now? I'm all ears, dude. No, kararating ko lang galing Japan. And besides, this matter should be tackled personally, kaya bukas na lang. Wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa kaibigan. He glanced at the condominium building. Kaya is currently staying again bago pa napagdesisyon ng umuwi na. Halos mapatalon si Kaya sa counter nang gulatin siya ni Betty. Napahugot na lamang siya ng isang malalim na hininga. Ang sarap talagang hampasin minsan itong kaibigan niya. Ano ka ba naman, Betty? Hindi magtatagal aatakihin ako sa'yo. Nakasimangot niyang turan. Betty chuckled kapag Kuwan ay seryosong tumitig sa kanya. Kanina pa kasi ako nagsasalita dito, pero parang hindi ka nakikinig, ano? Nag-abroad na ba ang kaluluwa mo matapos ang date ninyo ni Mr. Galanting Bilyonaryo kagabi? Ano bang date ang sinasabi mo, Betty? Pumunta lang naman kami sa premiere night ni Georgina para magkunwaring magkasintahan. Hindi date ang tawag dun. Pairap niyang sabi. Nagngising aso naman ang kaibigan niya. Ah, kaya ba tulala ka ngayong umagang-umaga? Tinaasan siya nito ng kilay at sinipat ng tingin. Hindi niya naiwasang napakagatlabi dahil nagigilty siya ng labis. Betty pointed her finger towards her. Ikaw kaya ha?
Ayus-ayusin mo yung pagkukunwari ninyong dalawa. Tandaan mong sinabi ko sa'yo noon sa ospital. Akong unang sasabunot sa'yo bago ang asawa ni Ralphie, kaya mag-behave kang mabuti. Mabuntong hininga na lamang siya. Paano niya ba aaminin sa kaibigan na hinalikan siya nito kahit na hindi naman kinakailangan? Inabala na lamang niya ang kanyang sarili sa mga gawain sa loob ng cafe. Nang sa ganun ay maiwaglit niya sa kanyang isipan ang halik na pinagsaluhan nila kagabi. Kasalanan iyon, lalo pa at nagustuhan niya. At hindi na dapat iyon maulit pa. Pwera na lamang kung para sa pagpapanggap nila. Pikit mata niyang kinapa ang kanyang cellphone na tumutunog. Nang tingnan niya ang screen ay napabalikwas siya ng bangon. Jerome was calling him. Agad niya itong sinagot. Good morning, pare. I already sent you the files about Grace's whereabouts and the people she constantly meets. Bungad nito. Thanks, pare. I'll wire you the payment. Aniya bago nagpaalam sa kaibigan. He got up from bed and opened his laptop to scan the files. Grace was currently in Paris for a series of fashion show events and she's meeting a lot of people related in the industry. Isanara na niya iyon at muling nahiga. Today was Sunday, kaya wala siyang gagawin kundi ang magpahinga. He was just wondering why Honey didn't answer him where Grace is noong nagtanong siya. Iniisip ba nitong pipigilan niya ang babae sa mga schedules nito? Hindi naman siya ganoong klase ng asawa. He was about to close his eyes nang bumukas ang pintuan at iniluwa si Isaac. Dom, he is sure that he locked the door last night. Did he pick up the lock? Hindi ba ito marunong kumatok man lang? How did you get here? Paano na lang kung may kasama pala ako dito at basta-basta ka na lamang pumasok? Nababagot niyang pahayag at nagtalokbong ng kumot. Pick the lock. Sa pagkakapihikan mong yan, I doubt it na may isasama ka rito. Kung ikaw pa siguro si Circes, maniniwala akong may 5 babae kang ikinama ng sabay-sabay ngayon. Pumunghalit siya na ng tawa. Tama si Isaac sa sinabi nito. Kung gaano siya kapihikan, ay kabaliktaran naman si Circes. Mabuting at hindi pa nagkakasakit ang gago. He yawned before sitting in bed lazily. Seriously, dude? Bakit nandito ka ng ganito kaaga? Gaya ng sabi ko kagabi, may importante akong sasabihin sa'yo. Seryoso nitong Saad. With forehead creased, he got up from bed at naunang lumabas ng silid. Pumasok siya sa library at tamad na naupo sa swivel chair. Sumunod naman si Isaac sa kanya at maingat na isinarado ang pinto. He wonders what with Isaac's unusual movement today. Speak, mukhang napaka-importante niyang sasabihin mo. Isaac sat down on the visitor chairs in front of him. Binuksan nito ang dalang belt bag at hinugot ang isang brown envelope na tinupi pa nito mula doon bago inilapag sa kanyang mesa. Kunot noon niya iyong tiningnan. What was that? Matagal ko na dapat binigay sa'yo to, dude. Pero, naipit ako sa sitwasyon. Alam mo naman kung ano ang trabaho ko. Panimula ng lalaki. He knew that Isaac was working for an underground organization with Rossini and some of their common friends. Kung anumang klaseng organisasyon iyon ay wala siyang alam dahil masikreto itong tao. It's okay. What matters the most is you still have it. Aniya at dinampot na ang envelope but he heard Isaac's deep sigh. Ano bang laman ito? I don't think it's alright, Ralph. I am real sorry, dude, if that information came out very late. Mas lalo siyang naguluhan sa inakto nito. Tuluyan na niyang binuksan ang envelope at tumambad sa kanya ang mga bagay na hindi niya inaasahang makita. What the fuck? Is that tuwason? Asik niya habang iniisa-isa ang mga larawang naroon. Nananatiling tahimik si Isaac habang siya ay halos sumabog na sa galit. O mas tamang sabihing kulang ang salitang galit para sa nararamdaman niya ngayon. He was beyond range.
This is incomparable. Hindi pa siya kailanman nagalit ng ganito. Sigurado ka ba dito, Isaac? Is this kind of trick that you're fooling with me? Nanginginig ang boses niyang tanong habang iniisa-isa ang larawang naroon sa kanyang mesa. Fuck you, Ralphie. Do you think I am like Zeus, who pulls a prank on you for fun? Everything that's in there is real. Your wife is cheating on you with that agent you used to trust. Halos mabingi siya sa kanyang narinig, kahit na hindi naman kalakasan ang pagkakasabi ng kaibigan niya. He was a man. He used to be tough, but here he is right now, vulnerable and crying. How could they do this to him? How can Grace do this to him when all he does is love her with all his might and everything he has? Paano na atim ng dalawa na tirahin siya ng patalikod, gayong maging mabuti siya sa mga ito? They were lovers even before you came, but they broke up, and that's where you entered the picture. I don't know what their motive is, but I guess it's all about money and fame then. Halos malamukos na niya ang mga litratong iyon. He never cheated on his wife ever since they dated and got married. Yes, he got swayed by Kaya, pero hanggang doon lamang iyon. He's been even keeping himself from her all of the time dahil ayaw niyang magtaksil. Nagkataon lang na lumapit ulit siya sa dalaga para humingi ng tulong. He made Grace his world, pero ano bang isinukli ng babae sa kanya? Betrayal, isang bagay na pinakaayaw niya sa lahat. Kinuha ni Isaac ang papel na nakapaloob sa envelope at inilahad. This is the list of flights your wife has taken. Jerome was with her all the time, Ralph. Kapag nasa abroad ang asawa mo, ay siya ang kasama nito. Honey even knew all of this but chose to stay silent. All he sees is red. Napakatanga niya. Hindi man lang siya nakapansin ng kakaiba sa dalawa. He got eyes, but all it's useless. Can't believe they've been deceiving him from the start. Bakit sila pa? He trusted them so much. Thank you so much for telling me, Isaac. You can leave for now. I want to be alone. I'll just wire you the payment for this one. His voice shook and so was his shoulder. He looked so pathetic. Isaac stared at his friend for a moment. Gustuhin man niyang damayan ito, he knew that it's best for him to lash all his anger alone with no inhibition, nang sa ganun ay mabawasan man lang kahit kaunti ang puot na nararamdaman nito. He stood up and gripped Ralphie's shoulder firmly. He could feel him trembling in anger. I won't accept the payment, Ralph. I am your friend. Kaya kahit may bayad o wala, gagawin ko ang mga bagay na to, lalo na't para sa mga kaibigan ko. Ralphie nodded and slammed back on his seat. Nanatili ang tingin nito sa mga larawan na nagkalat sa mesa. Isaac blew a deep sigh bago nagpa siyang lumabas ng silid. He carefully closed the door before dialing Zeus' number. Zap, Tuazon? Long time no call. Buhay ka pa palang hinayupa ka. Anito na sinabayan ng isang malutong na hagalpak. Tipid siyang napangiti. Maybe these guys could help him ease Ralphie. He wanted to be with them too, but he has an amnesiac patient waiting for him to come home at lalo na't kalalabas lang nila sa ospital. Bring Tristan and get your ass off here in Ralphie's villa. Ralph is in trouble. He cut his word upon, hearing shattered pieces of glasses inside the library. It's been years since they knew each other. At ito ang unang beses niyang narinig na nagwawala si Ralphie ng ganito. Though he was arrogant type of person, he can't deny the fact that Ralphie was a very generous and selfless person among their circle. What trouble, Tuazon? Dinig niyang tanong ni Tristan. Oh good, at magkasama ang dalawa. Maybe they're up for a job. Just come here at baka magpakamatay tong kaibigan natin. Idiots. Pababa siya ng hagdanan nang makasalubong niya si Manang Lucy. Marahil ay nag-aalala ang matanda sa naririnig nitong kalabog sa itaas.
Anong nangyari, iho, at bakit nagwawala ang alaga ko? Tensyonadong tanong ng babae. It's a long story, Manang. Huwag na muna kayong umakyat at hayaan muna natin si Ralphie na ipalabas ang galit niya. Hindi man kumbinsido ang matanda ay sumang-ayon naman ito sa gusto niya. Naupo siya sa hagdanan habang hinihintay ang dalawa. He is sure that the whole room becomes a disaster right now. Keep on throwing everything inside the room like a madman. All he could feel was the sense of betrayal he is experiencing. Mas matatanggap pa niyang nagloko ang asawa niya sa ibang lalaki. Pero hindi eh. Mismong kaibigan niya rin ang kinalantarin nito. They must be laughing behind his back right now, lalo na't kakapadala lang nito ng information. He punched the glass window. Nasira man iyon. Sugatan siya but he can't feel anything. Parang namamanhid yata siya dahil sa galit. He slowly sat on the messed up floor. Nagkalat ang lahat ng mga gamit sa loob, pero parang kulang pa. Ralphie frustratedly gripped his hair at tuluyang nasapo ang kanyang noo. His hands are bleeding but he couldn't care less. Hindi nagtagal ay bumukas ang pintuan ng library, pero wala siyang pakaalam at nanatiling nakayuko. What the fuck? Zeus muttered a chorus bago lumapit sa kaibigan. Ano bang nangyari, Ralphie? Tristan entered the room following Zeus. Napasingha pa ito nang masilayan ang mga nagkalat na kagamitan at basag ng mga figurine at vases. Parang dinaanan ng bagyo ang lugar. Agad siyang lumapit sa kinaroroonan nito at inilinga ang tangin sa paligid. Nahagip ng kanyang mata ang isang larawan, kaya pinulot niya iyon. It was Grace and Jerome at the hotel, at kung paano nakuha ng investigator ang pribadong larawang iyon, sigurado siyang si Isaac ang may kagagawan. So this also explains Ralphie's sudden burst of anger. Live, malamig at maotoridad na wika ni Ralphie. Ayaw niyang makita siya sa mga ito kung gaano siya kawasak. Ayaw niyang maging mahina. Nahihiya siya sa kanyang mga kaibigan. Well then, we'll leave. And then what? Papatayin mo ang sarili mo dito sa pagwawala? Tristan retaliated. Ganun ba, Ralphie? I told you to fucking leave. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Singhal niya. Zeus muttered a chorus again, lalo pat itinulak ito paalis ni Tristan sa harapan ni Ralphie. Tristan gripped Ralphie's collar at iniharap siya nito. I told you we won't leave. Hindi namin hahayaang magwala ka na magwala dahil lang sa walang kwenta at babaeng yan. He felt like a lost kid. Para siyang batang nawalan ng kalaro at umiiyak. It's enough, dude. Awat ni Tristan sa kanya. Pang ilang shot glass na ba niya iyon? Hindi na niya mabilang. No matter how hard the alcohol he's taking, he was still sober. It's been days simula nang malaman niya ang pagtataksil ng asawang kulang na lang ay ialay niya pati ang buhay niya. Didn't go to his office. He canceled all his meetings. He felt devastated at hindi siya makakapagtrabaho ng maayos. Tristan shook his head. Kung pwede lang sanang iuntog ang ulo ng kaibigan para magising ito at umayos, ay ginawa na niya. In his experience, his heartbreak molded him to his success. But to Ralphie, it became his distraction. Bakit ba may mga babaeng kagaya ni Vivory at Grace na hindi makontento sa iisang lalaki? Ralphie stood up after taking his last shot. His vision was now hazy at parang umiikot na ang mundo niya. But he still managed to walk. Dude, lasing ka na. Saan ka ba pupunta? Awat ni Tristan sa kanya, but he was determined to leave. I wanna go home, dude. Aniya at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nila alam, but Tristan kept on cursing at his back, pero hindi na niya pinansin ng kaibigan. Kahit na anong awat nito sa kanya, he won in the end,
and drove his Panamera somewhere. Way past the lonely street, he reached his destination. Kahit nahirap na siyang makalakad dahil sa kalasingan, pinilit pa rin niya ang sarili hanggang sa makarating sa pintuan at kumatok ng kumatok hanggang sa pagbuksan siya ng may bahay. A familiar face greeted him with written shock on her eyes. Walang lakas siyang sumandal sa balikat ng babae. Funny how he felt at ease to this person when they barely knew each other. Her arms felt like a safe haven for a while as he closed his eyes and welcomed his unconsciousness. Nanigas si Kaya sa kanyang kinatatayuan habang nakasandal sa kanyang balikat, ang matangkad at mabigat niyang boss. Nagtataka siya kung bakit naririto ang lalaki, gayong 10 oras na ng gabi at mukhang lasing na lasing pa ito. Ilang araw na silang hindi nagkita at walang komunikasyon magmula nang halikan siya nito. Akala niya ay noong naunang pagkakataon hinalikan siya nito ay mawawala rin ang lalaki bigla sa buhay niya. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa sofa at dahil nga may kabigatan ito, sabay silang natumba at sinalo ng malambot na upuan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang kumawala sa pagkakadaga ng lalaki sa kanya. Itinihaya niya ito at pinagmasdan. Ralphie isn't in his usual glow. Parang ilang araw itong pinabayaan ng panahon. Simula nang magkakilala sila ay palaging malinis ang mukha nito at hindi kagaya ngayon. He has small stubbles on his chin. She was wondering what's going on. Sino siya, Mama? Napapitlag siya at agad na napalingon sa direksyon ng anak. Nakatayo si Creyos ilang sentimetro ang layo sa kanila, habang yakap-yakap nito ang puting teddy bear na manok. Ewan ba niya kung bakit iyon ang paborito ng anak niya, gayong marami namang magagandang stuffed toys na pwede nitong mapagpilian. Boyfriend mo ba siya? Tanong ulit nito at naglakad palapit sa kanila. Hindi, kaibigan siya ni Mama, anak. Natataranta niyang sagot. Hindi dapat magkita ang dalawa. Ay, mali pala. Hindi dapat makita ni Ralphie ang anak niya. Pinagmasdan ni Ralphie at pinagmasdan din ni Creyos at agad na sumimangot. Hindi alam ng bata. Ayoko sa kanya. Bad guy siya. Anito at piningot pa ang ilong ng natutulog niyang boss. Mabuti na lang at talagang nahimbing ang lalaki kaya wala itong reaksyon. Agad naman niyang hinila si Creyos palayo kay Ralphie. Anong bad guy, Creyos? Kilala mo ba siya?